Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan, O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan? Itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa pamamagitan ng bingwit. Hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya, kaya't nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang. Sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak at walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay at lalagay ako sa ibabaw ng kuta upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap. Kung ito may nagtatagal, masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang sayo'y dumudulog ay tunay na nalulugod. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon, kanyang itinatag yaong kanyang trono upang doon humatol ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Suubin ang awit ng hari sa Sion, ang Diyos na dakila, ang ginawa niya'y ating ipagbunyi sa lahat ng bansa. Ang nahihirap ay hindi nawawaglit sa kanyang gunita, at ang nagpahirap sa kaawa-away kanyang sinusumpa. Tanang sayo dumudulog ay tunay na nalulugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po, mga kapatid. Halina't magnilay sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, ngayong Sabado, 8 ng Agosto, 2026. Paggunita kay Santo Domingo de Guzman. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon, isang ama ang lumapit kay Jesus. Dala ang kanyang anak na matagal nang pinahihirapan. Humingi siya ng tulong dahil hindi ito napapagaling ng mga alagad niya. Kaya dinala niya ang bata kay Jesus at agad naman itong pinagaling ng Panginoon. Nang tanungin ng mga alagad kung bakit hindi nila nagawang pagalingin yung bata, sinabi ni Jesus na kulang ang kanilang pananampalataya. Sinabi rin niya na kahit ang pananampalatayang kasing liit ng buto ng mustasa ay makapaglilipat ng bundok. Mga kapatid, ito po ang mensahe para sa atin ngayon. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa pagkakaroon ng maraming himala. Ang tunay na pananampalataya ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Marahil po may mga bagay din kayong matagal nang ipinapanalangin, di po ba? Siguro health concern na hindi pa gumagaling, or problema sa pamilya na hindi pa naaayos, or isang pangarap na hindi pa nagkakatotoo. Minsan tinatanong na rin natin, Lord, naririnig mo pa ba kami? Naririnig mo pa ba yung panalangin ko? Pero sa mga panahon at panalangin na yon, huwag po tayong lumayo sa Diyos. Dalhin natin sa Kanya ang pagod, pangamba, at mga pagdududa natin. Dahil ang pananampalataya ay hindi sa pagkakaroon ng maraming himala. Ang tunay na pananampalataya ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Ngayong araw po, ipinagdiriwang din natin si Santo Domingo de Guzman. Nabuhay siya sa panahong maraming tao ang nalalayo sa pananampalataya at nalilito sa katotohanan. Bilang pari, naglakbay siya upang mangaral at muling ipaalala sa mga tao ang mabuting balita. Pero kahit hindi niya agad nakita ang bunga ng kanyang ginagawa, nagpatuloy siya. Unti-unti nagpadala ang Diyos sa mga kasama na sumama sa kanyang misyon. At ang maliit na binhing itinanim ni Santo Domingo ay naging simula ng tinatawag nating Order of Preachers or mga Dominicans na patuloy na nagpapahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo hanggang sa ngayon. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin. Keep on trusting God even when the answers take time. Magpatuloy tayo sa panalangin. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, no? Paano ko na ipapakita ang pananampalataya ko sa Diyos kahit hindi pa dumarating ang sagot sa mga dasal ko? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya, lalo na kapag nanghihina ako ng loob. Turuan mo po kaming magtiwala sa iyo. Kahit hindi ko pa nakikita ang bunga ng iyong ginagawa, nawa ay kumapit kami lagi sa iyo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.